Magandang gabi po sa bawat isa. Kahit po maulan ngayong Biyernes, it's Friday, it's our Bible study, it's July 23 po. Saan ka man, nandun, nasa sasakyan, nasa biyahe, nasa bahay, nasa trabaho, tayo po ay mag-aaral ngayong gabi ng salita ng Panginoon. Nandito po ang Diyos, kasama po natin. Ang iba'y binabaha, ang iba'y nahihirapan ngayon sa kanilang sitwasyon. Pero higit sa lahat po, ang salita po ng Diyos ang mag-aayos, ang magbibigay sa atin ng gabay ngayong gabi. Sige po, kung meron po tayong mga Biblia, ay makibukas po kayo sa akin sa Lumang Tipan, sa libro po ng Awit, Psalms 37. Awit 37, Kabanata 1. Sabi po dito, on Psalms 37 verse 1, "Do not fret because of those who are evil, or be envious of those who do wrong. For like the grass, they will soon wither. Like green plants, they will soon die away. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the Lord, and He will give you the desires of their heart. Commit your way to the Lord. Trust in Him, and He will do this. He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindications like the noonday sun." May God bless the reading of His Word. Tayo po'y mananalangin at I request na taas po natin muli ang ating dalawang kamay at tayo po'y lumapit sa Diyos sa panalangin. Amang banal, salamat sa oras ng pag-aaral ng iyong salita. Salamat at Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay buhay kami. Alisin mo ang pagod sa buong maghapon, ang magulong isipan, ang mga nadi-discourage, ang mga nalulumpaypay, bigyan mo sila ng kalakasan. Ikaw ang aming kagalingan, Ikaw ang aming Diyos na maaasahang tunay. Salamat. Salamat at may panahon kami muling mag-aral ng iyong salita. Ito'y pagkain ng aming mga kaluluwa. Salamat sa mga nakikinig. Pagpalain mo sila, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, na lahat po tayo ay magsabing, Amen and Amen. Amen. Thank you, Lord. Ang ating pong pag-aaralan is entitled, Delight Yourself in the Lord. Hanapin mo ang kaligayahan ng Diyos. Hindi po itong delight na ice cream, no? Kundi kaligayahan, nino, ng ating Panginoon. Delight yourself in the Lord. Now, in verse 1 sa Psalms 37, sabi po dito, "Do not fret because of those who are evil, or be envious of those who do wrong." Huwag kang mabalisa sa mga gumagawa ng masama. O kaya naman doon sa mga taong patuloy na nagiging masama, huwag mong hayaan na be envious to them o kainggitan sila. Di po ba, pagka meron kang kakilala na masama, mandaraya, sinungaling, tapos minsan napropromote pa sa trabaho, gumaganda pa ang buhay. Sabi po dito, huwag kang mabalisa sa kanila. Huwag mong kainggitan sila sa mga gumagawa ng masama. Kasi sabi sa verse 2, katulad they are like grass. Katulad nila na mga damo na sila'y matutuyo. Katulad nila, they are green plants. Mga damo, berdeng-berde. Pero they will soon die away. Ang damo, lagi ko pong nasasabi na buhay ngayong umaga, pero pagdating ng gabi, mawawala sila. Matutuyo at mamamatay at kinabukasan, ibang damo na naman ang mabubuhay. Kaya dito, yung kasabihan natin na ang masamang damo ay mahaba ang buhay, parang hindi yan totoo sa Biblia. Sapagkat ang masasama ay may panahon ng Diyos yan. Siguro ngayon ay nakalulusot sila. Siguro ngayon ay masaya sila sa ginagawa nilang mali. Pero ang patuloy na gumagawa ng kasamaan, sabi po ng Bible, ay may panahon ng Diyos na paparusahan sila. They will soon wither, matutuyo sila. At they will soon die away, mamamatay. Now in verse 2 and 3, "Trust in the Lord and do good." Magtiwala ka sa Diyos at gumawa ka ng kabutihan. No? Sa pagiging mabuti, maraming tao ayaw masabing mabuti sila kasi alam nilang patuloy silang gumagawa ng kasamaan. Now, ang tao po palang nagtitiwala sa Diyos
ay madaling gumawa ng kabutihan. Yun po ang sinasabi ng Panginoon. Kung magtitiwala ka sa Diyos, madali lang gumawa ng kabutihan. You will enjoy in the land and enjoy the safe pasture. Ililigtas ka ng Panginoon sa ganitong pandemic, sa ganitong puro ulan, puro baha, sa ganito ang sitwasyon ng iba'y mahina ang negosyo, ang magsasara ang trabaho, matatanggal sa trabaho, ang sa iba'y magkakasakit at malala ang sakit. Ang sabi ng Panginoon, ililigtas kita sa iyong sitwasyon. Sabihin mo sa katabi mo, ililigtas ka ng Diyos. Di po ba? Pag meron tayong pangangailangan, sino ba ang hahanapin natin? Hindi ko sino mang tao na mayaman o magaling o matalino. Ang unang hanapin po natin, we need to trust ka. Magtiwala ka sa Diyos. At sabi dito, gumawa ka ng mabuti. Sabi mo sa iyong katabi, gumawa ka ng mabuti. Amen. Magtiwala ka sa Diyos, gumawa ka ng mabuti. Parang magkakapatid yan eh. Pagtiwala sa Diyos at sa iyong paggawa ng mabuti, ililigtas ka ng ating Panginoon. Now, ito ng ating topic. Sabi po sa verse 4, take delight in the Lord. Hanapin mo ang kaligayahan ng Panginoon and He will give you the desires of your heart. Minsan maraming tao, maraming Kristiyano, inuuna po agad nung He will give you the desires of your heart. Hindi po nila nabasa nung una. Sabi sa sentence, you delight in the Lord. Hanapin mo muna kung saan masaya ang Diyos. Hindi kung saan ka masaya. Hindi kung saan ako masaya. Hindi nung pinapanalangin ko, hindi nung mga pangarap ko. Dabi dito, yung una kung saan naliligayahan ng Panginoon, yun ang unang hanapin mo. Sabi mo sa iyong katabi, hanapin mo kung saan masaya ang Panginoon. Ewan ko po kung naka-pray ka na, Lord, paano ba kita mapapasaya? Lord, paano ba kita mapapakilig? Amen, di ba? May mga ganun tao, hinahanap natin sa isang tao na gusto nating pasayin dahil in love tayo sa taong yun. Now, ang Diyos po dapat nai-in love tayo sa Panginoon. Dapat iniisip natin, isinasa puso natin, paano ko mapapasaya ang Diyos? At sabi po ng Biblia, hindi po sinungaling ang Biblia, kung uunahin mo ang Diyos, kung mapapasaya mo ang Panginoon, you will delight the Lord, then He will give you the desires of your heart. Yung pala ang una, hindi po tayo. Bagamat maraming panalangin. Pansinin niyo panalangin mo. Kadalasan tayo, Panginoon, ingatan mo ang mahal ko sa buhay, Panginoon, ingatan mo kami, Panginoon, bigyan mo ito sa amin. Panginoon, puro tayo, no? Puro tayo. Now, unahin daw po pala, Lord, ano ang gusto mo? Nakapag-pray ka na ba ng gano'n? Lord, anong gusto mo sa pamilya ko? Sa trabaho ko, sa negosyo ko, sa aming church, Lord, anong gusto mo? Itanong mo yan sa Panginoon. At kung mapapaligaya mo ang Panginoon, saka mo gawin ito. And you, God will give you the desires of your heart. Yan mga pangarap mo, yan mga prayer request mo. Bago isagot yan ng Panginoon, kung saan muna, gawin mo muna, kung saan masaya ang ating Panginoon. Amen? Now, in verse 5, ano sabi dito? Commit your way to the Lord. Ilapit mo sa Diyos ang iyong sarili at sa Diyos ang iyong ilagak. You commit. Ibaba mo. Lord, ito plano ko. Lord, basbasan mo itong plano ko. Sa iyo lamang ito. You trust Him and He will do it. Magtiwala ka muli. Inulit ng trust. You trust the Lord. May gagawin ng Panginoon. Kaya lagi ko po sinasabi, kung napapansin nyo, habang tayo po'y buhay, July 23, 2021, alas 7 ng gabi, may plano pa po ang Panginoon. At mamayang gabi, pagpikit mo ng iyong mata, naniniwala kang bukas, buhay ka pa rin. Dahil may plano, dahil nagtitiwala ka sa Panginoon, inilalagak mo ang iyong gusto sa buhay, ang iyong way, kahit malakas ang ulan, magulo ngayon ang ating sitwasyon, but we need to trust the Lord. Bahala ang Diyos sa atin. Sabi mo sa katabi mo yan, bahala ang Diyos sa iyo. Hindi siya kaibigan, hindi siya tao, kundi siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At nangako sa atin na ibibigay niya ang mga bagay na ito kung uunahin natin siya. Now, in verse 6, He will make your righteousness reward shine like dawn,
your vindication like the noonday sun. Magliliwanag ka. Kasing liwanag ng tanghali. Ayan, si Pastor James, nagliliwanag dahil nauubos na buhok. Ibang liwanag yun. Ang sinasabi po dito, yung liwanag, yung glory ng Diyos. Minsan, sa iyong pananalita, how you treat people, doon naluluwalhati ang Panginoon. Kung paano ka umasal sa mga tao, sa simpleng tao, sa mayaman na tao, sa iyong boss, sa taong mas mababa sa iyo, paano mo bang i-treat yan? O dahil big time ka na, iba ka na magtrato. Hindi po. Ang laging tinuturo ng Panginoon, yung pagiging matuwid sa pagsunod, ang kalwalhatian ng Panginoon, it will shine at ang maluluwalhati sa buhay mo. Kung meron mang nakikita ang kabutihan mo, kung meron mang nakikita ang kagalingan mo, sasabihin mo, to God be the glory. At Diyos ang patuloy na maitaas. Hindi po problema. Maraming tao ngayon, pag tinanong mo ang problema, ang daming kwento. Dapat po pala, ang bibig natin laging sinasabing, may ginagawa ang Diyos. May nananalangin ako, pero alam ko, ibibigay ng Diyos. Lagi mo sinasabi, you stay positive. Dahil ang Diyos hindi natutulog at patuloy na magiging matapat sa kanyang mga pangako. Now, in verse 7, be still before the Lord and wait patiently for Him. Manatili po tayo na maging panatag sa Diyos at hintayin natin ang kalooban ng Panginoon. The best time is God's time. God's timing. Yan ang pinaka-the best time. Kung ikaw'y single, kailan ka mag-aasawa, alam yan ng Diyos. Amen. Kung 50 years old ka na, may plano pa rin ng Panginoon kung kailan ka mag-aasawa. Pero ang tao po ay pinipilit natin kasi kung ano gusto natin eh. Hanapin mo ang timing ng Diyos. Matagal ka na ba dyan sa trabaho mo, sa negosyo mo? Feeling mo hindi ka umaasenso, may timing ang Panginoon. May gagawin ng Panginoon. May mga taong nagsama na ng matagal, kinasal na, hindi pa rin magkaanak. May perfect timing ang Panginoon sa iyong baby. Yang mga pangarap mo mag-abroad, may timing yan ng Panginoon. Dahil huwag mong pilitin ng orasan mo. Hanapin mo yung orasan ng Panginoon. Wait patiently for Him. Hintay tayo patient. At let us be still. Huwag tayong patutulak. Huwag tayong padadala sa anumang mga alon ng buhay ngayon. Dahil ang Panginoon ay bahala sa kanyang mga anak. Now in verse 8, sabi po dito, huwag kang mapupuot o mababalisa. Huwag kang magagalit. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang magagalit. Maraming tao, pagka ibang tao, di po ba, kaya nilang magpasensya dahil ibang tao. Pero pagkasama nila sa bahay, parang nawawala agad ang pasensya. No? Nakasigaw agad, galit agad, parang si Hitler, parang tigre. Kasi kasama natin sa bahay eh. Now, ang sabi ng Panginoon dito, huwag kang mapupuot o bababalisa, huwag kang magagalit. Iwasan mo sana ito, walang kabutihan na makakamtan ka. Sapagkat ang kabutihan ng Diyos ay patuloy niyang ibibigay sa atin at sabihin mo sa katabi mo, hindi pala mahirap maging mabait. Hindi pala mahirap sumunod sa Diyos. Hindi pala mahirap maging banal. Bagamat sa iba, ang banal ay masyado ng perpekto, no? Yan ang kalooban ng Panginoon. Lumakad tayo na may kabanalan. Lumakad tayo ayon sa gusto ng ating Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya natin to. Amen? Kaya natin to. Na hanapin ang kaligayahan ng Panginoon. Now in verse 9, sabi dito, last verse, for those who are evil will be destroyed, but those who hope in the Lord will inherit the land. Ang mga gumagawa at patuloy na gumagawa ng kasamaan, sila'y mawawasak. Ngunit ang taong nananatiling ang pag-asa nila'y ang Diyos, they will inherit the land. Amen? Ito ang ibig sabihin ng Panginoon, huwag tayong mainip. Kung meron man tayong mga prayer requests, kung meron man tayong mga plano, di po ba itong variant na ito na matindi,
itong Delta na ito na anytime ay pwede muling magkaroon ng quarantine ng ating bansa. At binabalanse pa ng ating government. Pero makikita mo kung gaano kamandag ang virus na ito na nag-i-emote siya ng paiba-iba, na nagiging mabaksik siya. Na kahit sino mang matalinong tao, sino mang mayamang bansa, ang sasabihin ng virus, malakas ako. Pero may Diyos na nagsabi, iingatan ko ang aking mga anak. Iingatan ko ang aking mga anak. Iingatan ko ang mga taong sumusunod sa akin. Ang mga taong hinahanap ang kalooban ko. Ang mga taong hindi basta-bastang nakukuha na anumang kasalanan, anumang mga tukso. Dahil naniniwala silang mas mahigit na kailangan namin sa panahong ito na sumunod sa Panginoon. Kaya again and again, sasabihin ko po sa inyo, hanapin natin kung paano natin mapapasaya ang Panginoon. Hanapin mo yan. Ikaw na nanonood dyan sa live stream, isipin mo, paano ko bang mapapasaya ang Panginoon? Madalas sa ating mga prayer request, puro alam natin, pag sinagot ng Diyos yun, ang saya-saya natin, di po ba? Pero dapat po pala, una, Lord, paano kita mapapasaya? Paano ako makakalakad na may kabanalan at ang iyong dakilang pangalan ang patuloy na maluwalhati sa aming buhay? Dahil may gagawin po ang Panginoon. Ang tao ay, maraming tao akala na malakas sila. Pero ang nakalimutan po nila ay kung saan ang Diyos. Kung paano ang Diyos na kumikilos at kikilos lamang ang Panginoon. Kung itong ating mga pinag-aaralan sa ating mga live stream ay ipamumuhay po natin. Ang bagyo po ng buhay laging nandyan. Nandyan ang spirito ng discouragement, spirito ng pagiging bored, spirito ng magkakasakit, spirito ng may mamamatay, spirito na babaksak ang negosyo, mawawalan ng trabaho, spirito na nahihirapan kang mag-budget, nahihirapan ka sa pera, spirito na nasisira ang pamilya, ang relasyon. Andiyan po yung mga problemang yun. Pero paulit-ulit na sinasabi ng Diyos, anak, gusto kitang ilagay in a safe place. Saan ka man nakatira, saan ka man kumikilos araw-araw, nandun ang Diyos. Gusto kanyang ingatan. Gusto niyang sabihin sa iyo na kahit pandemic, ay may pag-asa ang buhay dahil nakasama po natin ang Panginoon. Malakas po ang ulan. Ang lakas-lakas. Naway itong ulan na to ay baliktarin mo, Lord, maging pagpapalay ang ulan na yan. At ikaw ang patuloy na maging maligaya sa aking pagsunod sa iyo. Tayo po'y manalangin. Taas po natin ang ating kamay. Sige po. Huwag kang mahiya. Huwag kang matakot. Lift those hands. Saan ka pa? Nasa kusina, nasa kwarto, nasa sasakyan, nasa ibang bansa. Taas mo natin. It is a point of contact that we believe na may gagawin po ang Panginoon. Panginoon, salamat sa oras ng pag-aaral ng iyong salita. Ang pag-asa namin ay hindi ibang bansa. Hindi yaman. Kahit itong ating mga vaccine nito, pagkabat mahalaga, ang pinakakailangan talaga namin ay ang Diyos namin. Panginoon, inuna namin ang aming sarili. Ang dami namin mga prayer requests. Ang dami namin mga plano sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming pag-aaral. Una, lagi kami. Kaya po, madalas nagiging palpak, nagiging pangit, nagiging hindi maayos ang aming mga plano dahil inuna namin ang aming sarili. Turuan mo kaming unahin ka. Hanapin kung ano gusto mo.
Hanapin kung paano ka naming mapapasaya. Sapagkat yan ang sinabi ng iyong salita. You delight in the Lord. Hanapin mo kung saan magiging masaya ang Panginoon. Then afterwards, kung mapapasaya ka namin, sabi mo, then you will give the desires of our heart. Una ka sa lahat, Panginoon. Hawakan mo kami, hawakan mo ang aming bansa. Ang bawat may problema sa emosyon, sa financial, sa karamdaman, bigyan mo ng kagalingan sa aming bansa. Patuloy namin itong nilalapit. We rebuke that virus, especially that Delta virus na makamandag. Sinabi mo, lahat ng peste, lahat ng kung ano-anong mga curses ng mundong ito ay kaya mong pigilan dahil ikaw ang mas makapangyarihan kaysa virus. Alisin mo ang takot namin. Alisin mo ang mga nawawalan ng pag-asa. Bigyan mo sila ng pag-asa. Aliwin mo ang mga nalulungkot. Sa lahat ng mga nahihirapan sa pananalapi, Lord, ikaw ang Diyos na bahala sa amin. Patuloy mo kaming hawakan sa aming mga kababayan ngayon na binabaha, nahihirapan sa kanilang buhay right now. Lord, comfort them. Bigyan mo sila ng kalakasan na kayanin ang buhay na ito. Sa mga nasa lugar na kung saan-saan at nahihirapan, ikaw ang Diyos na pwedeng mag-ingat sa kanila. Panginoon, salamat sa live stream na ito na sa mga taong nakikinig, na alam namin na makapangyarihan ang iyong salita. Turuan mo na wag lamang naming mapakinggan ang iyong salita, ipamuhay namin ito. Sapagkat kung makikinig lamang kami at walang pagbabago, walang pagsunod, baliwala ang aming pag-aaral. Hawiin mo at alisin kung mali ang aming prioridad. Palitan mo ito ng tamang prioridad na ikaw ang patuloy na maitaas. Sinabi mo, we need to shine. Katulad ng liwanag ng glory na ibinibigay mo sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon. Bagamat kasama kami sa pandemic, pero dahil ikaw ang Diyos namin, hindi kami apektado ng pandemic na ito. Ang sasabihin pa rin namin, may gagawin at may gagawin ang aming Panginoon. That's it. Pangako ng aming Panginoon. Salamat. Salamat sa live stream na ito. Ibinibigay namin sa iyo ang kapurihan at ang pasasalamat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lahat po tayo magsabing, Amen. And Amen. Amen. Again, thank you po. Salamat sa inyong pagsama po sa pag-aaral ng live stream. Salamat, lagi po kayo nandyan. Salamat po sa mga magagandang feedback, magagandang PM na kung paano ginagawa ng Diyos sa kanila sa live stream na ito. Sige po, if you want, leave a comment po sa aming live stream. Mag-comment po kayo dyan. Kung ano po ang nadadama nyo, kung ano po ang inyong mga prayer request, kung paano po kayo pinagpala ng ating Panginoon. Sapagkat napakahalaga yun, na hindi po tayo mananatiling talunan. Hindi po tayo mananatiling kawawa. Hindi po tayo kailangang umiyak gabi-gabi dahil may pag-asa lagi po sa ating Panginoon. Again, I'm Pastor James Lagasca and you are watching the live stream of Light of Life Fosford Church. Always remember, the Lord loves you and the Lord cares for you. Magandang gabi po. The Lord bless.